Kinabukasan, nagtipon ng ilang tao sa courtyard. Mamuno ka, kalmadong sabi ni Luho na nakalagay ang mga kamay sa likod. Nagpalakpak si Moronghai, pagkatapos ay patuloy na gumawa ng mga hand gestures na parang nagkakas ng isang lihim na teknik. Matapos makuha ang resulta, sa wakas ay tumigil siya. Mga 10 milya hilaga mula rito, 10 milya. Napakalapit. Ang pagkidnap sa pamilya Si sa isang lugar na 10 milya ang layo ay nagpapakita na ang mga cultivador na ito ay hindi natatakot sa sinuman na susubukang iligtas sila. Maaaring may bitag, dapat tayong maging maingat muna. Iniisip ito, umiling si Luho. Lolo, ano ang iniisip mo? Naguguluhang tanong ni Siyo Honor. Wala, Karena. Walang cultivation si Wong Fugi, kaya hiniling siyang manatili sa mansyon ng Si. Kasama nito, mabilis na nagtungo ang grupo patungo sa kanilang destinasyon. Ang 10 milya hilaga ng Anyan ay teritoryo ng Blue Sun Mountain. Dito dapat iyon. Hindi maaaring mali ang marka. Ang mga cultivador ng Lakeside Gang ay dapat nakatalaga dito lahat. Nang marinig ang mga salita ni Moronghai, nagsalita si Luho, Siyo Honor, iligtas mo ang mga tao. Sige. Nagpakita si Siyo Honor ng isang mapanlinlang na ngiti at mabilis na nagtungo patungo sa Blue Sun Mountain, nag-iwan ng bakas ng paa sa likod. Nakikita ang eksenang ito, labis na nagulat si Moronghai. Brahmasi Realm 8 Merid Ians. Ang ganoong tagumpay sa murang edad ay bihira sa mundo. Ngunit sa sandaling iyon, ilang madilim na anino ang biglang sumugod mula sa kakahuyan. Matagal na namin kayong hinihintay. Habang bumabagsak ang mga salita, 12 ng cultivador ang lumitaw sa harap ni Siyo Honor. Si Moronghai, na kasama nila, ay natakot ng husto na malapit na siyang mabasa ang kanyang sarili. Sir, lahat sila ay mga powerhouse sa Brahmasi Realm 8 Merid Ians. Tumango si Luho, alam ko. Matapos marinig ito, parang maiiyak si Moronghai. Isa lamang siyang mahina na nakapagbukas ng 5 apertures ng Mystic Enlightening Realm. Sa harap ng Brahmasi Realm, wala siyang kahit na mga kwalifikasyon para tumayo. Matandang sir, dapat tayong tumakas kaagad. Tungkol sa mungkahi na ito, hindi lamang ito pinansin ni Luho. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa eksena. Itinuro ni Siyo Honor ang mga kalaban at binilang ang mga ito ng may interes. Nakikita ito, kumunot ang noo ng pinuno at galit na sinabi, hindi kami pumapatay ng mga walang pangalan? Sabihin mo ang iyong pangalan. 12 Brahmasi Realm Cultivators, ha? Tinapos ni Siyo Honor ang pagbibilang at nagpakita ng ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Nakikita na hindi siya pinansin ng kabilang partido, malamig na sumanghal ang pinuno, inuutusan kami ng senior na patayin ang sinumang dumating para iligtas ang mga bihag. Binabayaran kami para lutisin ang mga problema. Bihira kang makamit ang ganoong malakas na antas ng cultivation sa murang edad, ngunit sayang at nasangkot ka sa pamilya Si. Sumugod ang karamihan, kinukulong si Siyo Honor sa gitna. Sino ang nagbayad sa inyo para gawin ito? Kalmadong tanong ni Luho, nakatitig sa kanila. Sino ka, matanda? Walang pakialam na sabi ng pinuno at ngumisi nang marinig ito. Dahil napagtanto niya na mababa ang kanilang realms, alam na walang saysay ang komunikasyon, walang magawang bamantong hininga si Luho, Siyo Honor, sa huli, sa mundong ito, ang katotohanan at mga patakaran ay maaari lamang linawin sa pamamagitan ng paghahambing ng ating mga lakas. Nang marinig ito, nakangiting tumango si Siyo Honor. Ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay agad na sumabog, pagkatapos ay sa isang magaan na tapik ng kanyang mga daliri sa paa, agad siyang sumugod sa ere. Natigilan ang 12 cultivador. Ang aurang ito, may mali. Patayin siya. Habang ibinibigay ang utos, pinalibutan siya ng lahat na may mga sandata, ngunit sa sumunod na segundo, ang pinakamalapit na cultivador ay tinamaan ng isang sipa. Ang figure ni Siyo Honor ay parang kidlat, nag-iiwan ng after images sa ere. Ang bawat sipa ay kumitil ng buhay ng isang cultivador. Ang tunog ng mga bagbog ay walang tigil. Sa loob ng ilang hininga, lahat ay sinipa at pinabagsak sa lupa. Nakita ng natitirang pinuno ang eksena at agad na natakot. Kailangan mo ba ng tulong ko? Malamig na tanong ni Siyo Honor. Hindi, bababa ako mismo. Kasabay nito, inalis niya ang kanyang martial energy at sa isang malakas na kalabog, bumagsak sa lupa.
Sa ganitong paraan, may iligtas niya ang kanyang buhay. Mahusay na ginawa, papuri ni Luho nang makita ito. Si Siu Honor, na nakalapag, ay masayang tumakbo palapit matapos marinig ito. Pagkatapos ay tiningnan ni Luho ang lalaking nakahiga sa lupa at nagtanong, sino ang utak? Hindi ko alam, nagmamadaling itinaas ng pinuno ang kanyang ulo at sumagot. Nasaan ang mga bihag ng pamilya Si? Kanino sila dinala? Hindi ko alam. Nakita mo na ba ang kanyang hitsura? Hindi ko nakita. Patayin siya. Tumalikod si Luho at umiling. Hindi maaaring interogahin ang taong ito. Nagmadaling nagbunyag ng mahalagang impormasyon ang pinuno, magsasalita ako, huwag ninyo akong patayin. Ang buong pamilya Si ay nasa Blue Sun Mountain, ngunit ang kanilang pinuno ng pamilya ay dinala ng aking amo. Hindi ko talaga alam ang pagkakakilanlan ng aking amo. Nakita ito ni Siu Honor at lumapit na may ngiti, napakagaling ng aking lolo. Umamin siya sa lahat sa kaunting pananakot lang. Nang marinig ito, nagsalita si Luho, hindi ko siya tinakot. Ang lugar na ito ay talagang isang bitag. Sadyang nag-iwan ng mensahe ang utak. Kung hindi niya sasabihin sa atin, sasabihin ng iba, kaya ano ang silbi ng pagpapatawad sa kanyang buhay? Namutla ang pinuno nang marinig ito, ang kanyang mukha ay parang abo. Samantala, sa Yanwu Palace, ilang babaeng cultivador ang mabilis na lumipad sa mga bundok upang makarating dito. Panginoon, natanggap namin ang liham. Isang matanda at isang batang babae ang papalapit sa tirahan ng pamilya Si. Nakumpirma na ba ang kanilang mga pagkakakilanlan? Nang marinig ang balita, lumabas sina Ye Tianqin at Xiaoyu. Medyo magkatulad sila sa mga portrait. Sa pagkakaalam ko, nasugatan ang ikatlong senior brother at nagpadala ang matuwid na sekta ng mga eksperto sa bundok Jinting. Gayun din, matapos ang pagkamatay ni Luo Chongfeng, ang pinuno ng Heavenly Sword Sect, walang pumalit sa kanya. Ang kanilang dating pinuno ng sekta na si Luo Shinkong ay patuloy na naghahanap ng pagkakataon upang ipaghiganti ang kanyang anak. Ang ika-4 na senior brother ay hindi kailanman mapipigilan ng isang nascent divinity tribulation expert. Matapos makinig sa mga salita ni Tianqin, naunawaan ni Xiaoyu na ito ay isang magandang pagkakataon upang maubos ang trump card ni Ji Tiandao. Paano kung hindi nagpapanggap ang 2 taong ito? Nang marinig ito, humajijek si Tianqin, hindi ba't mahuhulog iyon sa ating bitag? Habang nag-uusap ang ika-6 na disipulo na si Tianqin at ang ika-5 disipulo na si Xiaoyu, dumating ang isang lumilipad na liham na may isang balita. Ang mga cultivador ng Lakeside Gang sa Blue Sun Mountain ay patay na lahat at ang buong pamilya Si maliban sa kanilang pinuno ng pamilya ay nakatakas. Lumiwanag ang mga mata ni Tianqin nang marinig ito. Ang taong nakapatay sa lahat ng cultivador ng Lakeside Gang ay malamang na si Little Junior Sister. Magpadala ng liham kay Evil King, ipaalam sa kanya na ang plano ay hindi nagbabago at maghanda sa pagkilos. Nang marinig iyon na kahit ang medyo nalilitong Old Eighth ay maaaring maging Evil King, hindi napigilan ni Xiaoyu ang bahagyang pagtawa. Bahagyang mas malakas lang si Old Eighth kaysa kay Little Junior Sister. Gayunpaman, si Little Junior Sister ay sumali lamang sa sekta sa loob ng 5 taon at hindi magtatagal bago niya siya malampasan. Walang magawang bumantong hininga si Tianqin, hindi dahil masyadong mahina si Old Eighth, kundi dahil masyadong malakas ang matandang iyon. Samantala, hindi alam ang sitwasyon, biglang bumahing si Luho. Ang mga miyembro ng pamilya Si ay lumuhod lahat at nagpahayag ng kanilang pasasalamat matapos silang mailigtas. Matapos matanggap ang pasasalamat ng mahigit 100 tao, tumaas ng malaki ang merit points ni Luho, na nagpagan sa kanyang pakiramdam. Natuwa si Siu Honor sandali matapos makilala ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, wala silang gaanong oras na magkasama dahil may mga taong naghihintay pa ring mailigtas. Matapos maayos ang mga miyembro ng pamilya Si, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Matapos ang nakaraang labanan, hinangaan din ni Moronghai ang lakas ni Siu Honor. Matandang mister, ang iyong apo ay marahil ang pinakabatang 8 Merid Ian's Brahmasi Realm Cultivator na nakita ko. Tiyak ako na papasok siya sa Divine Court Realm sa loob ng wala pang 3 taon. Nang marinig ang papuring ito, tumingin si Siu Honor ng may paghamak, ba? Naaalala ko na natakot ka kanina. Nagpakita ng kahihiyan ng mukha ni Moronghai.
Akmang magsasalita siya ng iba, ngunit nakita niyang nakatitig sa kanya si Siu Honor ng galit at sinabi, "Oh, hindi mo ba iniisip? Magpasalamat ka na lang at may pakinabang ka pa rin sa amin, kung hindi, sinipal na kita." Nakikita ito, nagmadaling humabol si Morong Hai sa bilis ni Luho, hindi madaling makipag-usap sa isang mainitan ng ulong batang babae. Ang matandang mister ay mas banayad at komportable. "Matandang mister, bakit mo ipinadala ang mga tao ng pamilya si pabalik sa kanilang tirahan? Hindi ba't masasayang lang ang pagsisikap kung kidlapin silang muli ng isang tao?" Nang marinig ito, sumagot si Luho, "Huwag kang mag-alala, hindi ang pamilya ang target ng mga cultivador na ito." Tumango si Morong Hai at sumang-ayon na may katuturan iyon. Kung gusto nila ng pera, sana ay hiniling na nila ito, ngunit hindi nila ginawa at hindi nila pinatay ang kahit isang bihag, na nangangahulugang may gusto silang iba. Kung gayon, bakit nila ito ginawa? Habang sinasabi niya ito, isang messenger bird ang biglang lumipad mula sa langit. Liham mula sa ikaapat na senior brother. Tumalon si Siu Honor at sinunggaban ito. Sa pagkakataong ito, hindi hinayaan ni Luho na basahin niya ito, ngunit sinenyasan siyang ipasa ito. Matapos basahin ang liham, bahagyang kumunat ang kanyang noo. "Magpadala ng liham kay Old Fourth at sabihin sa kanya na hintayin ang aking pagbabalik." Nang marinig ito, agad na tumugon si Siu Honor. Si Morong Hai, na nanunood mula sa gilid, ay maraming iniisip. Mula sa paraan ng kanilang pagtawag sa isa't isa, nahulaan niya na ang maglolo na ito ay mula sa isang sekta. Ang mundo ng cultivation ay walang hanggan at normal lang na magkaroon ng isa o dalawang almighty hermits. Hindi nagtagal, nakarating ang grupo sa isang bukas na lugar na napapaligiran ng mga bundok sa lahat ng panig. Maingat na pinagmasdan ni Luho ang kapaligiran at pagkatapos ay nagsalita ng malakas, "Lumabas kayo." Sa sumunod na segundo, umalangaw ang isang masamang tawa sa kagubatan. Kaagad pagkatapos, isang napakalakas na aura ang biglang sumulpot sa langit. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na robe na may matatalim na mata at hawak niya ang ama ni Siu Honor. "Hindi maganda, lolo, maaaring ang demonyo iyan mula sa bundok Jinting." Natakot si Morong Hai at gustong tumakas, ngunit huli na para tumakbo. Ang garalgal na boses ng lalaki na nakaitim na robe ay nagdulot ng panginginig sa buong katawan. Naglabas si Benny ng isang malakas na puwersa na nagpigil sa mga galaw ni Morong Hai. Malamig na, tinitigan ni Luho ang lalaki na nakaitim na robe, nag-iisip sa kanyang sarili, batay sa mga pagbabago ng aura, ang taong ito ay mas malakas kaysa sa isang Brahmasi Realm 8 Merid Eons. Dapat siyang isang Divine Court Realm powerhouse, ngunit hindi sapat para gamitin ko ang aking trump card. Ang katotohanan na nakatakas ka sa bitag sa Blue Sun Mountain ay nagpapatunay na medyo malakas ka, ngunit sa kasamaang palad, malayo pa iyon sa sapat. Isang 2 Apertures Mystic Enlightening Cultivator, isang 8th Tier Body Tempering Cultivator, at isang 8 Merid Eons Brahmasi Cultivator, tila patas na deal ito, sabi ng lalaki na nakaitim na robe sa kanyang sarili. Ang kanyang tono ay tila puno ng paghamak. Lumiwanag ang mga mata ni Siu Honor, sabik siyang subukan ito, dapat mas matibay ito, ngunit pinigilan siya ni Luho matapos lamang gumawa ng 2 hakbang. "Bitawan mo ang bihag at umalis, patatawarin ko ang iyong buhay." Nang marinig ito, itinuro ng lalaki na nakaitim na robe si Luho, "Matanda, alam mo ba ang iyong sinasabi?" Nang marinig ito, nagsalita si Luho, ang 3 estilo ng mga lipunang Taoista. Bahagyang natigilan ang lalaki na nakaitim na robe, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang matandang ito ay tiyak na hindi isang Quenched Body Realm 8-fold, kundi gumamit ng ilang teknik para itago ang kanyang aura. "Alam mo ang aking sekta, hindi ka basta-basta, sino ka? Nagsasanay ka ng reverse breathing method na sumisipsip ng energy essence ng langit at lupa sa pamamagitan ng laugang acupoint sa iyong mga braso at kinukolekta ang mga ito sa iyong dantian. Napakadaling matutunan ang pamamaraan, ngunit mayroon itong kapintasan, ang iyong mga buto ay mapupuno ng panginginig at makakaranas ka ng matinding sakit sa loob ng hindi bababa sa 10 araw sa isang buwan." Habang sinasabi ito ni Luho, tumigil siya sandali, kumipot ang kanyang mga mata, 3 buwan na lang ang natitira sa iyong buhay. Labis na nagulat ang lalaki na nakaitim na robe.